Kagulat-gulat ang mga balitang lumabas ngayong araw matapos may ulat na sina Senadora Risa Hontiveros, Senator Chisa Escudero at unang ginang Lizateras Mags ay di umani nasangkot sa isang insidente ng overdose sa isang pribadong pagtitipon. Ayon sa paunang ulat, isinugod sa isang ospital ang tatlo matapos matagpuan walang malay sa isang eksklusibong party sa Metro Manila. Bagamat wala pang opisyal na payag mula sa kampo ng mga nasabing personalidad, kinumpirma ng mga otoridad na kasalukuyan na silang iniimbestigahan ang insidente. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakatutok na sila sa mga detalye ng kaso upang matukoy kung may kinalaman nga ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nangako rin ang ahensya ng patas at walang kinikiling ang proseso. Samantala, hinihikayat ng publiko ang mga kinauukulan na agad maglabas ng malinaw na ulat upang maiwasan ang paggalat ng maling impormasyon. Marami ang nagulat sa pagkakadawit ng mga kilalang personalidad sa naturang issue at patuloy ang pagtutok ng media at mamamayan sa posibleng mga legal na hakbang na isusunod. Kami ay magbabalik para sa karagdagang detalye sa pagpapatuloy ng balita. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Panggigipit, badgering, intimidation, pangkriminal. Yung ginawa ng mga putang buwaka ng ina nyo na mga pangkriminal na mga diskartihan dyan sa Huwad Committee na dapat nga sa inyo ay natutunaw na sa mundong ibabaw sa kadyutahan lahat ng inyong mga panggigipit. Ang hearing na ito, alam nyo naman yan, ang intensyon nila ay takutin kayong mga mamamayan na hindi na mag-post o hindi na magbigay ng opinyon. Mamaya, isa-isahin natin yung mga tinakil doon na mga tinanong dito kay Crisette at kay MJ. Mag-comment kayo dyan kung ano yung mga ayaw nyo doon sa mga tanong. For sure, ayaw nyo lahat para ma-address ko at matulungan ninyo kasi I don't have time to watch the whole 6-hour BS na kanilang hearing. So ngayon mga kababayan, unang-una, ang lumalabas ngayon, okay, magsimula muna tayo kay Crisette, ano? Well, we all know naman na si Crisette hindi lang gorgeous like me. Even my sister, ang tawag ko dyan is kambal, si MJ, talagang pangmalakasan sila. Matatalino yung lahat naman sila nandoon. Pero magko-comment lang po ako sa narinig ko kay Crisette at saka kay MJ dahil sila pa lang ang napapanood ko. Ngayon mga kababayan, pinapalabas ngayon, ng mainstream media, okay, ng mga bataan, mga kawatan, mga trolls ng PCO na nagsorry si MJ at si Crisette dahil sila ay nagsusulat o nagpo-post ng kanilang opinion as fake news. Hindi po ganun ang konteksto ng hearing na napanood ko. Kung kayo nakanood ng hearing ng part na yon, pilit na binibilang, I think, si Abante na, Your Honor, parang sabi niya, I would like to, parang sinasabi niya, I would like to emphasize or put on record na 3 beses na nagsorry si Crisette, si MJ 2 beses, 3 beses, nililista nila. Ito'y mga palangga, okay, mga kababayan, ito ay panghaharas. Kasi, dun sa part ni MJ muna, ito lang yung mga naalala ko. May mga nilista tayo dito para mapag-usapan natin. Nasabi I think Abante or Paduano, sino ba nagsabi nun? Na sinasabi na, okay, kapag hindi ka nag-sorry, something like that, yes, Wendell Kremen, 3 times of coercion, na pag hindi ka nag-sorry, I will cite you in contempt. Anong ibig sabihin nun? Kapag hindi ka nag-sorry, ikukulong kita. Kanina nga, nasa harassment, yes, Andrea, na
Ibig sabihin kung sa lengguwahe ng mga kriminal na kapag hindi ka nagbayad ng ransom, gurgur ang ulo mo. Di ba? Kapag hindi nagbigay ang magulang mo ng ransom na hiningi namin, katulad ng bata ng 14 years old, puputuli, utdo namon itong pinky mo. Yun po ang nakita natin. Ito ay mag-create, sorry, baka katukay na naman kasi nakatok kami, sorry. Mahina na lang baka makatok kami kasi medyo chipanga lang yung aming hotel dahil budgetary, no? Chipanga lang kami palangga, walang pondo galing sa Pogo or sa China or whatever. Gusto natin Ngayon, okay, mamaya pag-usapan na yung warrant of arrest ko. Okay, ngayon mga kababayan, nararamdaman ko yung frustration, yung pagsikil, lalo na sa kanila lahat, kay Crisette. Pag nagsasalita si Crisette, sasapawan ng buwaka ng inang Asidre. Tapos sasabihin nitong si Pimentel na, you have to respect the decorum. Sila nga hindi nagrespeto ng decorum. Pag sumasagot si Crisette, sasapawan ng buwaka ng ina. Nasaan ang fairness? Yan ang dapat sa inyo. Hindi ako makasigaw palangga eh. So, ganyan na lang muna. Okay? Ayos yun. Okay? Now, nanggigigil ako. Mga kababayan, nanggigigil. Alam mo, dito kami, nanonood kami ng mga kasama ko. Itong friend ko, gusto niya nang batuhin yung TV. Sabi ko, wag, wala na nga tayong, nasa budget meal na nga lang tayo na, hotel, babatuhin mo pa yung magbayad pa tayo. Okay. One point. Dito kay Abante, kinukulit niya si Crisette, kasi nag-post si Crisette about doon sa, na may mga pulis daw, kasi according to Crisette, yun ay kanyang, ang tawag ito, yung mga informasyon na nakuha niya ay base sa sentimiento ng general public based dun sa mga lumalabas na mga kapulisan na talagang nagre-resign na. At yan. Abante at mga kapulisan, hawak ko ang dokumento, ang memorandum sa mga pulis na bawal kasama ang kanilang anak, pamilya na mag-comment, mag-like sa mga Duterte post. Meaning, totoo ang sinabi ni Crisette based dun sa mga pulis kasi may nagsalita na. Hindi lang isa. Ang tinatanong ni Abante, nasaan yung, is it the word is massive o karamihan? Yun ba ang term na ginamit ni Crisette na according yung parang ang konteksto na mayroon na daw na mga pulis na nagre-resign, ganito, ganyan. Ang sabi nito ni Abante na bakit daw, dapat daw, okay, mga ganun, bakit daw, puro daw, ito daw ay mahirap daw na naririnig lang sa social media na ganyan ay ibabalita na o sasabihin na. Ngayon, mga kababayan, maganda yung sagot ni Crisette kasi sabi nga ng Facebook, what's on your mind? So isinusulat mo yung feeling mo just that moment. Pero i-brief lang natin kasi madaling araw na. Subukan kong iksian lang natin tong vlog natin kung kaya. Kitang-kita yung panggigipit nila. Tapos sasabihin nung Abante ng buwaka ng inaka, jutang gininaka, na pinasinungalingan na ng PNP dahil may finlash sila na hindi daw totoo na may nagre-resignan na pulis. Kailan nagsabi ng katotohanan ang mga na pulis na yan, katulad ni Fajardo, kailan nagsabi ng katotohanan? Dahil noong nilusob ninyo ang KOJC, anong sabi ng bangag? Wala namang yung mga pulis doon nang pumasok, wala namang mga armas.
Sino ang fake news? Sino? Sino ang fake news? At pinipilit nila, okay? Pinipilit nilang mag-apologize. Si Crisette, si MJ, at iba pa. Kasi hindi daw nagbe-verify, ginigiit na si Crisette. Si Asidre pala, yung Asidre ang nag-ano doon na parang, you're claiming that you're a journalist from Manila Bulletin, pero, pagdating doon sa post mo, sinabi mo na daw, ganon. So, ako, naobserbahan ko yung mga galawan ng mga posting. Si Crisette, hindi yan katulad ko. Hindi naman totoo sinabi niya, hindi siya nag-expose. Okay? Ine-echo niya, nire-resonate niya yung mga sentimiento ng taong bayan. Also MJ. Okay? So ngayon, ang sinasabi ng mga hinayupak na ito, mga kababayan, okay, na hindi daw dapat nagbabalita o nagsusulat-sulat doon sa Facebook kung hindi ito i-verify. Tama ang sinabi ni Crisette na yung as a journalist kasi nag-work siya sa Manila Bulletin, doon lang sa dyaryo, objective siya doon. Pagdating doon sa dyaryong sinusulatan niya. Pagdating sa kanyang personal, which is opinion, feelings towards kung ano nangyari sa gobyerno, di ba? Opinion niya yon. So yan po ngayon ang gustong pigilan ng mga congressman at mga bangag. Utos lahat to ni Satanas. Ang takutin kayong lahat na hindi na mag-post dahil ang panakot nila, iko-contempt kayo. Sina-challenge kita, kayong lahat, dyan sa Try-idor.com. Pasisinungalingan ko yung finlash ninyong post ng PNP, even ng AFP, di ba? Na hindi totoo na kino-coerce nyo ang mga kapulisan na wag mag-post, wag mag-comment, wag mag-like, wag mag-share sa mga Duterte post. Pinost ko na yan sa Facebook Boljaka natin, mga kababayan. At yan ay original na document na nag-leak. Nilileak sa atin ng puting ahas na actually, naka-blurred lang tayo. Hindi lang yan nagsimula ngayon. Even nung January 2024, nung kick-off ng mga bangag, kick-off party, nalala nyo yun? Nag-party, nagkaroon ng maisog rally sa Davao. Then nag-kick-off party sila bangag. Doon nila binigay yung mga ayuda para dumami yung tao. Meron ng mga dokumento, if you talk about documents, mamaya pag-usapan, mga dokumentong inilabas ko na totoong dokumento na ang bangag na gobyernong ito ay may memorandum sa mga kapulisan na dapat magpalit ng picture ng bagong alyansa ng mga bagong bangag at wag nga mag-like and comment. Kaya sabi ko, ang definition ng fake news ay Satanas at bangag at itong mga buwaka ng inang itong Senado at Tricom. Ang ang napaka-unfair kasi nung unang nag-hearing sila, meron doon resource person na pinayagan nilang mag-Zoom. Sa Zoom, online. By the way, si SAS, di ba, hindi nila pinayagan? Ako, willing akong makinig, magsalita. Kung gusto nila akong magsalita via Zoom. Pero si SAS hindi pinayagan, di ba? Dahil ang sabi, mga members lang daw. Ganito po kabayas ito mga jutang gininang ito. Yung resource person, first hearing nila, pinayagan nila, based in America yata yung lalaki yun, kung natatandaan ninyo. Pagdating sa amin, pagdating kay SAS, hindi kami pwedeng pumunta sa Zoom kasi the intention is ikulong kami. Patahimikin si Maharlika, patahimikin ang mga vloggers. Kaya gigil na gigil sila. Kinik out nila si SAS daw. Wala pa tayo. Bukas na lang yung kay SAS kasi hindi ko pa napanood so hindi ako makapag-comment. Okay? Focus tayo dito kay Crisette. Ngayon, tungkol dun sa mga pulis, yun, nasagot ko na yun, totoo. Hindi fake news ang sinabi ni Crisette. Pero napakaingat, kasi binabasa ko rin mga post niya, napakaingat nga niya.
Si Chris at napakaingat niya mag-post at very professional. Ako kasi, I have to admit, hindi ako nagpapaka-professional sa mga jejemon. Sa mga kawatan, hindi ako professional kung bastos sila. Kasi mayroon ang mantra ko sa buhay, pag mabait ka sa akin, dobling bait ako. Pero pag jejemon ka, katulad ng mga hinayupak na ako, quadruple o 10 folds na mas jejemonyo ako sa inyo. Dahil pinapakita ninyo ang inyong panggigipit, pangtatarantado sa taong bayan. Now, ang sabi pa ng mga kinano nila doon kay Crisette na nasabi ni Crisette tungkol sa mga is it kay Crisette o kay MJ? But anyway, whoever, yung tungkol sa EJK, kay MJ yata yun, na pinost ni MJ yung mga pictures ako nag-post din ako. Shinare natin yung mga nagpatotoo na yung mga hinawakan na mga frame, na mga litrato ng mga makakaliwang grupo dyan sa Pilipinas at dito sa Netherlands ay walang konektado ang kanilang pagkamatay sa binibintang na EJK kay Pangulong Duterte o sa kanyang administrasyon. Dahil unang-una, napatunayan na ninyo sa initial hearing pa lang dito sa ICC, which is I'm like 5 minutes away, okay, na hindi totoo yung ipinalalabas ng media na 30,000 ang biktima ng EJK na binabato kay PRRD. Narinig nyo naman, di ba? In span of 10 years, 43 katao ang binibintang nila kay PRRD. So, sino ang fake news? Now, balik tayo dito sa EJK na to, na pinapaamin, pinipilit si MJ na magbigay daw ng, may nakuha, bago daw ba nag-post si MJ, meron daw ba documents? May, alam ko, pressured kasi, may hindi na pressured kasi si MJ dahil, alam mo, may group chat kami yan. May mga may pinagdadaanan naman tayo lahat. Yung mga nabanggit niya nga doon, mayroon siyang 2 elderly, mother niya, tsaka in-law niya, may anak siya, na, na inaalagaan niya, hindi dapat siya hindi dapat siya makulong o ma-detain. Kasi yun naman ang gusto nila, ikulong. Walang puso to, mga putang, mga buwaka ng Genemis to. Wala kayong puso. Napakatapang nyo lang, kayo Abante, Paduano, Asidre, lahat kayong mga hinayo, napakatapang nyo lang dahil nandyan kayo sa Kongreso. Pero pag nasa labas kayo, sigurado ako, supot kayo. Basag ang buntot nyo. Ginagamit ko nyo lang ang kapangyarihan sa pangbabastos, pang-aabuso, pang-pressure, pag-i-intimidate sa mga vloggers like me, anti-bangag critics, kasi yun ang inyong mission dahil kung hindi nyo susundin si Lisa Tanas at si Tambaloslos, hindi kayo makakatanggap ng what? Okay? Ng AX tupad para gamitin nyo mga putang ina ninyo sa inyong kampanya at sa inyong pagnanakaw. Sige nga, saan kayo, ikaw, Abante? Kasi isa dun sa mga inano niya, sa post ni Crisette na parang ipino-point out ni Crisette yung si Kitty, kailangan pang parang mag-promote ng deodorant, ganyan, 'di ba? Pino-promote niya yung deodorant, 'di ba? Ang dating anak ng presidente, din kapatid ng vice president, pero nagtsatsaga sa ipo-promote ng deodorant, pero yung iba na mga anak ng mga kongresista ay nag-aaral sa ibang mga bansa sa Europa, Amerika, mga ganyan, 'di ba? Hindi ba totoo? Hindi ba totoo na mga jutang ginimis kayo, mga kongresistang mga makawat kayo? Lahat ng makawat. Tapos itong si Abante, syempre, walang choice yung mga resource person. Sinasapawan sila ng salita pag tama yung, lahat naman tama yung sagot. Pag nag-express na ng mga sagot, i-interrupt ninyo. Sabi ko nga, intimidation, coercion, badgering, lahat ng kajotahan, ginawa nyo sa mga resource person. Ngayon, mga kababayan, at idinidikit pa nitong ni Asidre na yung issue sa post ni Crisette na
balita, ano daw, may mga nagre-resign na daw, may mga nagre-resign na mga pulis. Ito daw ay may connection sa national security. Pinipilit nilang i-connect yung national security para talagang mag-fabricate sila ng later on ng crime o makontempt nila si Crisette o kung sino pa man. Anong issue ng national security doon? Unang-una, all over social media yung mga pulis na nagsasalita. Di ba? Nagsi-speak up na sila. Hindi fake news yun. Even ang mga media, I think ibang media nagsasalita sila tapos may mga ibang media I think may nagre-report on. Ngayon, mga palangga, linawin ko lang. Hindi nagsorry si Crisette at si MJ dahil sila ay nagsulat ng fake news. Unang-una, hindi sila mga newscaster o hindi sila mga news writer pagdating sa kanilang Facebook account. Those are opinion. Opinion nila yon at based doon sa kanilang mga nababasa, doon sa mga dokumento na tinatanong ni Abante, may document ka ba dito? Ang hindi lang nasagot ni MJ doon na wala po. Kaya nga dapat na itanong, ano ba ang definition ng documents? Kasi when you say documents, sa legal, alam yan ng mga abogado. At natutunan na rin natin yan dito sa paglaban natin. Pag sinabi mong video, let's say may nag-video na isang kapatid ng namatay na sinabi, short video, ako po si Maria Clara, kapatid ko po yung anak ni Aling Sheila. Kunyari, ganyan, nanay ko po si Aling Sheila. Kunyari, ako po si Maria Clara, nanay ko po si Aling Sheila na nagba-viral. Hindi po totoo na yung kapatid ko ay namatay during Duterte. And that's what you call document. Lahat ng nakikita nyo, print, videos, text messages, what else? Emails, audio, those are documents. Legal documents yan kung yan ay ihingiin sa korte. Why? Ba't ko alam yan? Kasi yan ang mga pinipresent ko ngayon. Nagagather ako ng mga dokumento, lahat ng kaputahan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Mel Robles at lahat ng mga nangaras sa akin ay pino-forward ko sa korte. Alright? At gusto ko lang sabihin doon sa mga nangaras sa akin, just wait for the documents na pinresent ko dahil maso-surprise kayo. Yun lang. Okay? Hindi ko na sasabihin kasi baka makapaghanda ang mga Jotang Gina pero by few days from now makikita nila yon. Ngayon, mga kababayan, ulitin ko, hindi nagsorry si Crisette at si MJ at I don't know kung sino pa ang nagsorry doon dahil mali ang kanilang sinabi. Wala silang choice sa salitang kriminal o sa mga galawang kriminal. Kung hindi nila ginawa yon, gugurgurin sila o ganon sila, di ba? Or gugurgurin or pahirapan, which is nakita ninyo. Kaya kayo mga jutang ginimang media like Rappler, tinwist nila kaagad na umiyak, nagsorry sila dahil na inamin nila na nag-fake news sila. No. Dahil tinawag ni Crisette na tanga ang mga kongresista. Talaga naman tanga kayo. Hindi lang kayo tanga, mga magnanakaw kayo, mga buwaka ng ina ninyo. O sige, tawag niyo ako sa Zoom, sasagutin ko kayo lahat. Kaya kayo galit na galit sa akin dahil ang ultimate solution nyo is gurgur. Kasi hindi nyo ako kayang hilain dyan sa Congress. Mga putang ina nyo. Yung mga kasama ko dyan, na may mga pamilya, may mga anak, yan ang inyong ginigipit. Visit kayo. Ngayon, sinasabi na itong mga hinayopak na to na confirm daw sa Human Rights Commission at sa committee nila na totoo daw yung mga biktima ng EJK. May documentation nga na nagsalita ang kapatid, pamilya na hindi totoo na namatay ang mga pinresent ni Aling Sheila kung sino pa mga aling doon na may kaugnayan sa EJK. Yun ang binlock nila.
Okay? Yun ang binlock na. Pero sa totoo lang mga palangga, alam na natin to. Ang dami pong issue sa gobyerno natin na dapat yun ang dinidinig. Hindi yung itong panggigipit sa mga vloggers. Ito po'y malinaw na panakot sa taong bayan para hindi na kayo magsalita. Alam mo, ako nga ang advice ko. Ang advice ko dito sa mga kasamaan ko. Kasi nag-usap-usap kami, anong magagawin nila? Pupunta ba sila sa hearing? Ang sabi ko lang, kukontempt kayo ng mga buwakan ng inang yan. Okay? Kung pwede ko nga lang sila i-apply ng asylum visa kahit wala sila dito, ako representation dito sa Netherlands if they want to. I'm just saying, kung pwede, katulad dito ni Harry Roque, Smoke Sari, gagawin ko. Kaso hindi pwede yon. Kailangan ang mag-seek ng asylum present siya sa bansang ito. Kung pwede lang na representative, ako si Maharlika po, ginigipit ito mga kasamahan ko, pwede ba? Bigyan nyo na sila at, whatever, just for the heck. Pero hindi yan, that's impossible. Ako, ang advice ko, huwag nyo nang siputin yung mga yan. You just do legal way, whatever, kung anong legal, magtanong kayo sa abogado na pwedeng sir. Kasi ikukontempt kayo. Look at Colonel Grijaldo. Kabaro pa nila yan. Si Colonel Grijaldo, balikan natin, hanggang ngayon nakakulong. December, January, February, March, April na, 4 months. Ganito kahayop itong mga yawang ito. Okay? Meron lang tayong gugurgurin, mga pakalbalas ni Lisa. Ayan, mga padala niya. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi pa doon na hiningan ng dokumento si MJ tungkol sa mga post niya, alam mo, magaling ang sagot ni MJ din kung tutuusin. So parang sinabi niya, Mr. Chair, so ibig sabihin yung parang hindi wag na tayo maniwala sa mga news kasi kailangan mag-provide muna sila ng documents or documents ang term doon. Hindi ba ang mga news writer, ang mga media, ano ba ang balita nila? Ayon sa aking pupuwet, allegedly, merong pinatay, ninakaw, ang pinatay ay involved sa droga. Ganito katulad ng sinabi ko na allegedly, ayon sa ating puting ahas, si Lisa Tanas ay kinwestiyon. Hinold for question dito sa Beverly Hills dahil hanggang ngayon hindi nga nila mabigyan ng sympathy letter or post itong yung kanilang entourage, kasama sa entourage na namatay allegedly sa pulburon. Actually, bigyan ko lang kayo ng konting update. Bago ako umalis, yesterday from LA going here in the Netherlands, dapat po, wala na kasi akong time, ngarag ako, talagang nag-impake ako siguro mga 2 hours before ako pumunta sa airport dahil busy-busy yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!